mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is December 17, 2025. Sisya naman, may sakit tiyan ko eh. Medyo na ano akong sakit, humihilab. Kumain ako ng tinapay, hindi yata bago yung tinapay kinain ko, pandikoko. Ano ba yan? Oh, hindi na siya bago kasi hindi mainit eh. So sabi naman bago at malambot naman. Ibig sabihin kahapon pa siguro, kahapon lang siguro din. Ayan, so tayo ay pupunta dyan sa may Langka Street, North Signal Village sa Taguig. At dadalhin po natin sa may Penthouse Dreamworks Incorporated sa may Kaunlaran, New Manila, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan. Yung fund ng munisipyo to the barangay. Kaya yung iba mula sa munisipyo, punta kayo doon sa inyong barangay para mas malapit yung doon. Nandiyan pa po ba kayo sa may munisipyo o nakaalis na po kayo? So, uwi na po ako para pinag-edit po ako nagpapakaw sa aming mga bakit may pangalan po sa Facebook wala daw. Kaya nga po, hindi ko po alam kasi kung ang talagang dahilan nila, halimbawa. Kasi karaniwan naman po sa mga programang ayuda, kasi hindi naman po antik ang mga pondo na yan. So, ibig sabihin, dahil finite or kumbaga, limit po ang mga pondo, karaniwan po, inilalaan niya sa nangangailangan. Ibig sabihin, baka mas may grabe pa pagkira doon sa iba na inuna nila. Kasi yan po yung katanggap-tanggap. Ang hindi po katanggap-tanggap ay gagamitin ayuda ng pamahalaan dahil kakampi, suporta sa eleksyon, etc. Yun po yung bawal. Kasi ginagamit po yung public funds and public resources para maisulong halimbawa yung kandidatura ng kung sino man. Kasi kung ganun, pwede po kayo talagang magreklamo. Pero batay lamang po sa limitadong informasyon na sinasabi, hindi naman sila nagsasabi na hindi, wala na kayo makukuha. May makukuha pa rin po kayo, pero next year. Pero para din sa inyong kapanatagan ng loob, kasi nakakadalawa na kayong kabiguan dyan sa pagpila, hindi po tayo sa kanila ng something written. At kung kumbaga matibay naman yung kanilang binitawang salita, sa tingin ko walang problema na makapagbigay sila sa inyo ng something na in writing or black and white. Sir Ryan? Ito, ang pinakakasama ko naman ng chef kasi kaya po ako matawag ko nung nakaraan ng taon na nag-call nung tungkol po sa AKAP. Okay? Opo. Kasi yung AKAP din po, ganun din po, may criteria din po yan. Hindi po ba? So yung mga entitled yan ay ayon din sa pamantayan na pinagdaan ng batas at pati na yung mga implementing rules and regulations. So dapat din naman naipaliliwanag din naman po sa inyo bakit kayo hindi entitled. Pero para lang din po sa inyong gabay sa mga susunod. Halimbawa kagaya yan, hindi talaga kayo masaya, may karapatan po kayong sumulat sa inyong municipal mayor. Pagbigay alam po sa kanila yung karanasan na hindi maganda kasi hindi naman din po pwede na kagaya nun, pinapaasa kayo, pinababalik-balik kayo, tapos sa ulit ay hindi naman po kayo nagbibigyan kung sinabi nilang ibibigay sa inyo. Sir Ryan? Opo, sir. Pero kailangan dahil sa inyo o dahil sa kanila. Kasi yun po yung pwede ninyong
hawakan mo. Verbal lang, ang galing kong i-deny. Baka next year sa January, sabihin, wala kami sinabi. Hindi lang sa amin. So yun, dapat, kumbaga, sulit yung pangalan ng kausap ninyo. At karaniwan, hindi po namin sa address, yung salitang telepono para pag nagsasabi po tayo. Dahil galing po sa tamang source. Sir Ryan? Opo. Pagka may balita na po kayo, pero ang bukayo ko po, balik kayo doon sa opisina ng kausap ninyo at humingi kayo ng written, whether certification yan, claim stub yan, o kung ano man na pwede ninyong panghawakan. At dapat tiyak yung Sakit ng tiyan ko. Kumain ako tinapay. Okay, so si Lola sa unang kasal, walang nakalagay sa titulo. Wala yung pangalan niya. Okay, kasi po, ang mangyayari po dyan, ganito. Ang presumption po dyan, yung lupa na yan, na-acquired during the effectivity of the second marriage. Okay po, pero ibig sabihin na wala na kayong share. Kasi yung tatay ninyo ay dapat may minana, ay may mamanahin dun sa kanyang tatay kahit na nag-asawa na yung kanyang tatay, nag-asawang muli. At tanong pa rin, Sir Frank, kasal din si Lolo dun sa pangalawang asawa. Kasal po. Okay, kasal pareho dun sa una at pangalawa. So, ibig kong sabihin, yung sa pangalawang kasal, yung mana ng tatay ninyo, tanging anak dun sa unang kasal, magmamana siya dun sa kalahati na share ni Lolo doon sa pangalawang kasal. So, yun ang posible ninyong manahin. So, hindi po dapat kayo totally mawawalan ng share. Pero ngayon na, kumbaga, yung about po nun, sabi niyo, nagkaroon din ng anak doon sa pangalawang, doon sa Beatriz, na pangalawang asawa. So, yung eksakto pong hatian niyan, kailangan po natin malaman yung lahat ng detalye. At kasi ang presumption, dahil sila yung nakapangalan, na-acquire yan during the second marriage. Okay po? Kasi yung anak nila sa pangalawang marriage, magmamana both sa inyong lolo at doon sa pangalawang asawa. Kayo po, magmamana lang doon sa inyong tatay na ang share niya ay kay lolo lang kasi hindi naman siya anak nitong Beatriz. Hindi po ba? Opo. So, kailangan po natin ng kumbaga dagdag na informasyon para matiyak po yung tamang hatian po bilang mga compulsory heirs. Sir Frank? Sorry po, naubusan na po tayo ng oras, pero yan din po pwede i-consulta sa lawyer at sa isang certified public accountant para po yung pagkukwenta ay malinaw. Sir Frank? Ang ibig po natin, ito yung anak ng ilang mo sa pangalawang asawa, may credit,
Yes, may share po siya sa lolo ninyo kasi anak din, legitimate child pa rin siya ng lolo ninyo at doon sa kanyang pangalawang asawa. Yung tatay naman ninyo, legitimate child siya sa una, hindi naman siya legitimate child ng pangalawang asawa, kaya yung tatay ninyo magmamana lang kay lolo. Okay po? At yun lang yung pwede ninyo mamana. Yung pwedeng manahin ng tatay ninyo po. Okay po? Maraming salamat po sa inyo. Tapos po kayo ulit. Thank you, sir. Pasensya na po kayo. Ako na po po. 2 minutes na po meron ng aming programa. Saka po natin ito. Pwede po natin ituloy bukas, Sir Frank. Sorry. Sa reporter, kapit lang tayo. Sa mga nasa live Oo stream nga. natin. Order sila Agnes Reca, Grande Bamba, Leonardo Blue, nabati mo na, Estenia Garcia, si Agnes Reca, Roberto Monico Ignacio, Aizen Bombilla, Ray Santos, Henry Batara, Judith Calvario, Brian Maestrado, Edo, Ray Santos, Tita Linaho, Tumatawag kayo pa rin. Ako lang tutuloy sa ating pong mga binabalik. Iwan from Marinduque. Oo. Si Precious Wisdom, di ako pwedeng mawala dito sa chat. Marami akong kaibigan dito, sabi niya. Nakahulog po sa inyo lahat. Si Australia na sila Agnes Mega. Maraming salamat po sa inyo lahat. Meron na lang po tayo ilang segundo na sinira. Ako po si Liza ang nagpapaalala. Sinakop kasi nila lahat pati dito. Walang Sa Noel Beltrado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang Gala na talaga ng Pilipino. Kay Lord Attorney. may enforcer pa niya. Wala yung pag wala namang ano. Hello, attorney. Sa DZMM.
May balita
na nga po kami nasalap na maibabalik na sa mga may-ari ng Balikbayan Bank. And how to, Commissioner? No, totoo po yan. Actually, naalala ko nung may report po ako sa inyo po, dito po yung prayer. Wala talaga po, sobrang pinapakarami po, sabay-sabay po, po talaga. So, tama po yung narinig ninyo, kung lumapit po kami kay Pangulong Bongbong Marcos, sa pamamagitan po ng bagong Department of Justice sa Mexico. Dahil resolution naman po tayo, wala naman po kami pondo. Kailangan po natin ang pondo upang maipadala na po sa mga may-ari po talaga ng mga balikbayan lang. Ito talaga lang yan tahanan. Wala po silang dapat bayaran. Wala po may makikita ng pera, wala po silang dapat bayaran. So, siguro po para talaga na po yung mga impacted po nila. Kaya lang po, pagugunahan ko na po, hinanap ko lang natin kung yung problema na to. Maaaring ibang pangulugan yung mga pagkain iba dyan. Tingnan nila baka pwede kasi 1 year na hindi ko dito o 1 year pa no. At yung po tayo nag-uusapan, din po namin mga 20,000 plus po yung napakarami po nun ang balikbayan bakit. Ngayon po, nung nakita ko na po yung full report, minimum of around 50,000 pa o hanggang pwede tumubo po yan. Depende sa tuhod ng mga bakit hanggang 130,000. Salamat po sa twinkle. Lagayin ko na po. Nadi-nadi ko. Sobra. So, ang totoo po niyan, yung iba, kasi big issue din po talaga naman yun ang mga ministry at hindi naman po contact ang mag-deliver. Yung iba mga naging sa kanila para magpasko, pasko, yung iba jurado ng pagpasko. Pagpapisa na po nila yun, at least, pagpapaskuhan po na yan ang po ng ating Pangulong po mismo, kasi tulungan niya na po yung ating problema, maparting na po sa kanila yung kanila mga balikbayan ba. Konting hintay na lang. Okay. Radyo Palawang, lipat tayo ng Super Radyo Davao. Regional Office 11, patuloy ang investigasyon sa ulat ng pagbibisita sa Davao ng magkamang suspect sa pamamaril sa Bondi Beach, Australia. Marami ho ang patay dito, mga kapuso. King Pangja, Super Radyo Davao. Tayo nga po, King. Pero mga boss, patuloy ang sinasagawang monitoring ng Police Senior Officer FN. Impormasyon na nagtungo sa Davao City ang magawang suspect sa pamamaril o mass shooting sa Bondi Beach, Australia. Ang sa nagsalita ng Police Senior Officer 11 sa ngayon, wala pang dagdag informasyon ang pulisya sa pagbisita ng mga nagsabing suspect at napamotoring pa ang kanilang investigasyon. Ngayon, pwede sa mga intelligence unit matunton ang mga lugar na posibleng pinuntahan ng mga nagsabing individual at Amerika ang ganito sa lungsod. Ayon sa Malacanang sa ngayon, hindi pa ito pinagasilang seryosong security concern ng bansa. Ako, Super Team Final, Jeremy Superalda, mga nagulat sa Jeremy Superalda dito na mag-team. Dapat mo to. Hataw sa hapon! Dagat salamat, King Pangja. Samantalang, punta naman natin ang Super Radio Zero, sentro ng mga Bisaya, sentro ng Kabisayan. 6 na mga sakopay ang check-up sa Mandaue City. Sentro ng NBI Region 7. Mabuti naman na resto, Jan Quindote, Super Radio Zero, tayo nga po. Ngayong hapon, Karen, arestado na pagkatauhan ng National Bureau of Investigation NBI Region 7 ang 4 sa 6 na mga taong isinasangkot sa isang real estate scam sa barangay Paginit, lungsod ng Mandaue. Sinasabing umabot sa 4 million pesos ang nakuha na mga suspect sa kanilang biktima sa isang negosante. Ayon sa NBI 7, pinintaan ng ng peke na tito. Ang mga security officer, Mike Jack, ang tutulong sa loob ng Samor sa bayan ng Pamilya sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa Pamilya Police, ang banso ang suspect at ginawa ang prevento siya na nagsusunod hanggang sa una kanilang madaling araw. Anya, pinaniwala ang tumaas sa content forward ang mga magdaranaw at tumasok sa isang massage sa Pinet bago umakyat sa Picate. Tapos mag-jewelry shop at pawn shop na nasa loob ng mall. Sa kaunang kulang, umabot sa mahigit 500,000 pesos ang nakuha sa pawn shop. Samantalang di pa nagdeklara ang jewelry shop. Kaugnay sa kung anong nakuha sa ilang pwesto.
patungo sa investigasyon ng PNP at pangangalap ng CCTV footage para sa karagdagang ebidensya. Ako, Ilinoy Minnesota, ng GMA sa Meralco Iloilo. Nag-uulat para sa GMA sa Meralco Iloilo na mas totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Crimson. Use Crimson Vitamin Boost Conditioner every day for 10 times straighter and stronger hair versus non-conditioning shampoo. Hataw sa hapon! Number 1 sa Mega Manila! Throughout the years of being a broadcast journalist, I stayed true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Corpim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May feel of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito akong bilhin. Mahalagang paalala, ang NX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Bye, Haggard Hair. Hello, Green Silk Vitamin Boost. Imagine with 30% more. The Tanamel Unilever Sachet for all day no hug. It's a non-conditioning shampoo and is regular use for 24 hours. But Green Silk Vitamin Boost every day. Crimson. Use Crimson Vitamin Boost Conditioner every day. I have headache, and I have support but no, finding flu. I have body pain, and I have sore throat, but no, finding flu. I have lagnat, I have body pain, but no, finding flu. Mag-BioFlu, dahil pag may flu symptoms, pwedeng flu yan, BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Anagan flu nila yan. Phenylephrine HCl, chlorphenamine, nalgene, paracetamol is the generic name of fighting flu. If symptoms persist, consult your doctor. Hiling Galing with Doc E. Mapapanood sa GTV, TV27 Manila, TV27 Palawan, TV22 Mal Santo Tomas, Benguet, TV27 San Nicolas, Ilocos Norte, TV26 Apali, TV27 Tugigaraw, TV26 Mount Manoy, TV26 Olongapo, TV27 Legazpi Albay, TV28 Naga Camarines Sur, TV27 Masbate, TV26 San Jose Occidental Mindoro. Mapapakinggan din ang Hiling Galing with Doc E sa Mega Manila, Super Radio DZBB at sa Palawan, Super Radio DYSP. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga, kasama si Doc Eminel Calvario. Haggard kakatipid? Try Cream Silk 2-Wash Pack. Nourish your hair with vitamins for just 5 pesos per wash. Based on SRP, afford araw-araw and upgraded school care with Cream Silk 2-Wash Pack. Crimson. Use Crimson Vitamin Boost Conditioner every day. Kung para saan yung sipon lang yan, para sa kanya. Hindi ako makalaro. Hindi ako makalabas. Hindi ako makaschool. Huwag ibili ang paggaling. Bigyan agad siya ng Niacet for Kids. May triple ginhawa relief para sa pagbaling, paradong ilong, at sagdat para recover agad. Enjoy the lagnat! Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl, chlorphenamine, valium, paracetamol is the generic name of Niacet. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kabuuang halaga ay 1 bilyon man. Malugod kong may pinamamana kay Kevin sa 10 nag-iisang anak. Ang halagang 500 milyon man. E natin nyo kalahati. Ipinamana ng papa mo kay Naomi, anak ni Jacob. Ang kahati sa mana. Kahati ba ng puso? Kukunin ko ang tiwala niya at paiibigin ko siya. Sa paraang yun, may babalik sa akin ang lahat ng mana kong Ay, hindi mo ko kailangan alagaan dahil nasabi ng papa mo. Huwag ka lang! Naomi! Naomi! Wait lang! Premieres December 29. Weeknight, 11 p.m. on GMA. Maganda na ako, kaya handa na ako magpaalam sa mga mahal ko sa buhay. Bye, anak! Tulungin ako din ng mga apo ko. Bye, Amara! Punahan ka na kayo sa ako. Enjoy ang buhay pag nagpahay sa Aray with Kalat. Tamang sa visa para sa Aray, iyang pa sa heart at pulsa. 950 lang MRP. Napapulto din dito sa airlines ka ng symptoms for consult of your doctor. Unilab yan. Haggard kakatipid? Try Cream Silk 2-Wash Pack. Nourish your hair with vitamins for just 5 pesos per wash. Based on SRP, afford araw-araw and upgraded school care with Cream Silk 2-Wash Pack. Crimson. Use Crimson Vitamin Boost Conditioner every day. And tara, ang GMA Radio's digital promo. Festivo Panado. 50 winners ng 62,000 pesos. Ang pupunutin linggo-linggo at may chance pang manalo ng up to 1 million pesos. Sa grand draw, easy lang sumali. 1. Bumili ng Party's menu product worth 30 pesos at isabi ang resibo. 2. Magpa-register at isabit
instant photo o scan copy ng iyong resibo sa GMA Radio Promos and Events official Facebook page. At 3, hintayin ang raffle code. O diba, easy sumali, easy money. Merry ang Christmas kung may resibo. Dahil pwede, ang iyong resibo panalo. Ang GMA Radio Resibo Promo ay hatid sa atin na Alexander Bar, Celine Plus, Enervon Z Plus, Praxidon Forte, Brimsol Vitamin Boost Conditioner, Samsung, Super Radio AM Nationwide, at Barangay FM Nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official Facebook page for complete details. Summer runs from December 14, 2025 to January 31, 2026. For CDI cards rate service number FCEV-243600, series of 2025. Kumagahagod ka kasi, Chris. Try Cream Silk 2 Wash Pack. Nourish your hair with vitamins for just 5 pesos per wash. Based on FRP, afford araw-araw with straighten smooth hair. With Cream Silk 2 Wash Pack. Grimsel. Use Grimsel Vitamin Boost Conditioner every day. Number 1 sa Mega Manila. Habaw sa hapon. Tuloy ang ating katapat sa hapon. Ako pa rin po si Canada Santa Cruz. Pinaimbestigahan daw ng PNP ang pagbisita ng multi-distributor sa Pilipinas. Galing ng Pilipinas daw kasi higit po kulang pa na isang buwan na tinig dito. Ang dalawang sulat, talagang pinatagdaligan ng 1 goal. In 60 meters, turn right at the traffic light. Australia, inigantiin ni Lieutenant General Nartases na kailangan matukoy ang layunin ng paglalakbay ng mga suspect sa Pilipinas na inaalam na niya kanya sa mga investigador, ang mga lugar sa pinuntahan, ang mga taong nakasalutuan, at ang mga lugar na tinulungan. Pangalagaan niya ang mga impormasyon ito at ang makikuha ng panunod. Keep left in 4 miles of Mercury Avenue. Continue for 700 meters, then turn left onto Ortigas Avenue. Nasalit panel sa may kampung. Bakit hindi pinuntuhan ang railway system sa Mindanao? Walang baykang kasi na kung dapat nagkakamali din pa, diyan nagkakasingitan, diyan nagkakakorasuhan. In Parabilon, tumutok sa balitang nato. Naibitahan si Senator Lori Legarda ng BCC Congressman Juan Rodriguez sa unang kagabi ng bicameral conference meet upang walang pondo sa 2026 national budget para sa phase 2 ng Mindanao Railway In System 200 na meters, nagawadaan turn ng left at the traffic light. na dinasa ng 100 million pesos. Sugot ni Senator Sherwin Gonzales, Chairman ng Senate Office of Finance at ng Senate Panel sa BICAM, wala kasi sa National Expenditure Program o TEP na pinalakas ng ehekutibo ang hinahanap ni Rodriguez, kaya dapat ang Department of Transportation ang kanyang tanungin. Dito galit na tumayo si Legarda. Tinanong kung bakit intensan yan ang tinatanong ng Federalong Congress na ganyan ang dapat na tinatanong ay DOTR dahil sa mismo ang nagsisit ng pondo. Hindi anya trabaho ni Mr. ng first time nag-sama ng Senate Office of Finance na sumagot sa tanong ni Rodriguez dahil pare-pareho silang nagtatanong din sa DOTR. Nakinig si Legarda sa mga ehesyang katulad ng DOTR na naghahabol ng request para sa pondo kapag nasa plenary na ng Senado o nasa bicameral conference committee ang budget na may tutuloy na insertion na anya ayaw nila sa Senado. Gustuhan niya ng ahensya na pondohan ang particular na proyekto at isip-isip sila at isama yon sa kanilang budget proposal para mapasok sa NEP na isusunite sa Kongreso. At the last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw na ayaw namin sa insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin.
Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. Yet and now, a veteran congressman asked the first term chair of the Finance Committee why he's not there. I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that, but it's not in the left what we do. Kasunod dyan ay inirekomendahan ni Ligarda na bumuo ang BICAM ng Oversight Committee na maaaring konsultahin ng mga ahensya ng gobyerno sa pagbalangkas ng kanilang budget at pagpulong sila kada buwan para magsubaybayan ang status ng proyekto. Ako si Ninsa Ravelo Vizcarito, sa radyo DCWT, Tapat Totoo. Thank you very much sa reporting para Lopez at mga lugar para sa iling na travel pira. Binago ni Congressman Paulo Duterte sa tanggapan ng Secretary General. Kabago-bago ng pag-iisip, Isabel Tanamali, go. Kinumpirma ng Kamara na natanggap nila ang revised o binagong hiling ni Davao City First District Representative Paulo Duterte para sa travel clearance. Ay kay Atty. Jose Marcoy Salonga, Executive Director ng Office of the Secretary General, sa initial request na message ng December 1, 2025, humingi Duterte ng clearance para sa kanyang biyahe mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026 sa nabibitong destinasyon sa abroad. Dahil dito, nagpadala ang Kamara ng tulad kay Duterte para humingi ng dagdag ng mga detalye ukol sa mga biyahe at isang revised submission para maisagawa ang nararapat na evaluation dahil na rin sa overlap sa official session days. Nagsumite naman si Congressman Duterte ng revised request ito December 15, 2025 kung saan ang clearance for travel ay para nasa mga petsang January 3, 2026 hanggang January 30, 2026 sa Netherlands at Australia. Ang purpose o yung pakay ay pagbisita sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetine sa The Hague habang bibisita rin ang kongresista sa anak na nag-aaral sa Australia. Muli rin nilinaw ni Congressman Duterte na mga gastos sa biyahe ay personal na pera. Ang revised request ay kasalukuyang sa ilalim sa evaluation ayon tulad sa House Rules at Administrative Procedures at Institutional Reformment at Official Session Schedule. Kung isa rin tayo naman, NCMA sa radyo di sa WB, dapat totoo. Hataw sa hapon! Nag-uwit na Turipaw na kusikaro na Santa Cruz ay pasamantala nagpapalang sa hataw sa hapon. Babalik ako mga yakapon 5:30 to 6:30 para sa isa pakirisyon ng Big Time Balita. Big Time, huwag kayo magrelibat na radyo hanggang susunod na po sa atin ang Servisyo on the Spot or SOS. Ang inyong makakasama ngayong hapon ay wala nila kundi si Shirley Escalante. Ako po si Carla Santa Cruz. Mamaya na po ang chuchu. Ngayon ay Pasko, tayo ay magpapingan. Pasko, Pasko, Pasko naman muli ang araw. Hataw sa hapon! DD-Lori, number 1 sa Mega Manila. May paninindigan, pananataasahan. Bigay tulong sa bawat Pilipino. Hatid ay serbisyong publiko. Super Radio. For now. O pa forever na ba? Naniniwala kami ng nagbabalita. Dapat mas magiging productive yung kanilang oras instead na mas makakulit sa traffic ay magagamit pa po nila sa mas maayos na paraan ng kanilang mga In oras. 100 meters, keep left at Si MMDA si Romando Artes sa mga magtutungo sa malaking wala dito sa kabaan ng EDSA sa Mayo Boulevard. So kung naman yung mga computer screen sa loob ng mall, mayroon mataas na pas na yung traffic situation. continue for 1 kilometer, then keep left at the fourth to EDS 8. Maging sa paligid ng mall makikita para kapag ano na bumibig para kung may iba pang pipisahan makikita dyan kung traffic pa hindi nyo mapipisahan at maplano ninyo yung inyong mga susunod na lapat. Radyo ba, Gerald? Interesado ako dyan. So, isa lang ba yan dun sa loob ng mall? Pagpasok mo? Marami kasamang Jenny sa mga yung pinupuntahan ng mga tao kapag halimbawa may gusto nilang sulit sa mga pwesto, halimbawa hinahanap mo yung isang
yung pinag-defertan doon kasama din ng computer, yung nandun sa mataas na part, yung traffic operation na nakipag-ugnayan itong MMDA sa malaking mall na yan para kapag yung mga mall owners makikita nila yung sa screen, yung maliit na makapasinap mo yun, yung maliit na yung traffic situation pag sinap, magiging full screen siya at doon mo makikita yung traffic situation. Marit! Pero ito, hindi lahat ng mall, dyan lang sa may Shaw Boulevard, Mandaluyong pa itong isang malaking mall. Meron lang yan so far. Oo, kasama siya. Ano nga ng MMDA na maglagay din sa ibang malalaking mall para mamonitor dito ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng kanilang monitoring system sa traffic. Kung ano ang kalagayan ng traffic sa labas ng mall dahil alam naman natin yung katapuhan kasi kanina kasama din yan hirap ng parking na dito sa pinuntahan natin yung mall kailangan sa ikot-ikot. So yung mga mall goers kapag ganyan makikita nila yung traffic situation sa labas at makaplano talaga nila yung kanilang mga lakad kung kailangan na ba nilang umalis sa mall o kailangan mo na nilang mag-stay para mas malamig sa sobrang traffic kasama Ito dyan. ba, personal, na sinasabi mo, na opinion mo, baka nakakatulong ito, Radyo Bansera? Ang aking personal na opinion kasama din dahil kapag ikaw na sa mall, hindi mo talaga kasi alam yung Situation sa labas, no? sa labas, oo. Hindi mo rin naman nakikita yung sa pamamagitan ng yung cellular phone dahil wala pang application na nagpapakita ng traffic maliban doon sa direction. Maliban doon sa application na may direction, makikita mo yung traffic. Pero ito kasi kasamang din yung sa mga MMD, makikita mo yung mga sasakyan, yung dami ng Oo, traffic. kanina nakita ko sa ano mo, pinadala mong video dito. Pero sabi ni Chairman Arne, talagang pa nila susunod ng, ito, thank you sa digital kay Luis. So dito, talagang pa daw nila ng light, moderate, heavy, kasi wala pa, no? Oo, wala pa. Makikita lang yung traffic Yun, situation sa yan. labas. Yung next na feature na ilalagay nila, lalagyan na nila kung heavy traffic, ganyan, para makita ng ating mga kababayan na pupunta sa mall kung ano yung sitwasyon sa labas na tamang din. Iba na rin talaga ngayon, no? High-tech na talaga. Lahat, ano na? Malalaman. Oo, naku, salamat, Radyo Bansera. So, dyan yan po sa isang mall sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Kung pupunta kayo dyan, buhay nila po. Pindutin na nila yan, ano? Radyo Bansera para makatulong. Oo, kapag sila ay lalo pag rush hour, kasamang Jenny, kung natin pupunta sa mall ng rush hour, ngayon, ano hanggang alas 8, alas 7 na tuloy sa traffic pa rin, makikita yung sitwasyon doon sa labas ng mall kung pwede nang tutuloy sa kanilang bahay or may lakad pa sila sa paligid ng mall kasamang Jenny. Maraming salamat, Radyo Bansera. Kasama mo sa Mandaluyong Station at sa Mandaluyong Station at sa Mandaluyong Station at sa 558. Maraming salamat sa isang banda. Sabi ko, personal na opinion din si Radyo Bancheras, makakatulong. O bakit hindi, no? Sana magtuloy-tuloy ito sa iba pang mga mall, no? Para pipinutin mo lang, o makita mo na kung anong sitwasyon sa labas, di ba? Lalo nga sabi ni Radyo Bancheras, di ba, nagmamadali ka, may pupuntahan ka, o makaiwas ka muna. Oras namin, 2:45. Ang programang ito hatid sa inyo, the Exatus Laws, Herbal Capsule, ito po'y may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong para maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Exatus Laws, Herbal Capsule, mabibili mo yan sa mga butika. At ngayon po ang Exatus Laws, Herbal Capsule ay available po sa South Star Drug Store, sa TGP na Generic Pharmacy, at sa Watson's Drug Store. Hanapin lamang yung may tatak na Yes to Health o Doc Samaritan, pagbili nyo. Sabayan natin ang pag-inom ng Stanton Vitamin C, ang vitamin C na puno sa energy dahil di gawa sa Stanton Plus at Stanton Gold. Malalakasin po nito ang ating immune system, lalabanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. O mag-Stanton Vitamin C na po ang alkaline na vitamin C na pinalakas sa Stanton, mabibili sa mga butika. Para sa inyong reservation, may tanong kayo, may order kayo, maaari na pong tumawag o mag-text sa DTXL News 0927-499-1276. Namin po ang si Kuya Ray Alpesa. O pumunta na personal para bumili sa Yes Health Center Unit 7, Ground Land Building number 851 at sa corner Monterey National Avenue, Quezon City. Maraming salamat po sa Yes to Health o Doc Samaritan sa walang sawang pagsuporta. Ano po? Naku, kalusugan!
food supplement ang ating kailangan. Siyempre po ang ating Standard Plus Gold. Mas pinahusay po yan, mas pinagaling, mas pinabisa dahil meron po itong extracted na mycosine. May malunggay, may ampalaya, may garlic at may spirulina. Kaya mas epektibo pong makatulong sa diabetes, maruming dugo, hypertension, pamamaga, bukol at iba pa. Ang Standard Plus Gold. Para po sa inyong reservation, abay may tanong kayo, may order kayo, abay mag-text na po sa DZXL 558 Araman, Manila, Standard Coke Hotline 0927-499-1276. Available din po ang Standard Plus Gold sa mga sumusunod. Mercury Drug Stores nationwide, Watson's Pharmacy nationwide, Allgreen Pharmacy Vistamol, All the RX Vistamol, Generica Drug, Southstar Drug nationwide, Lazada Shopee at Yes to Health 2011. Ano sa ating words of enlightenment, Sister Noemi? Ayan, abangan po natin ano bang magandang pahayag po ni Sister Noemi, lalo mo ngayon, ako, it's the month of giving and sharing, holiday season, lahat po, no? Very busy, ayan, makasabay po tayo. Meron po na tayong servisyo update dito. Ito naman po ay sa bahagi ng Manila Water. Ayan, sila Sir Jerry, gano? So, December 17 today, mamaya po alas 10 ng gabi, pinapayuhan po kayo hangin sa mga taga-Taguig City. Hanggang bukas na po ito, December 18, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. No, dyan po sa Taguig City, sa may Kabansaan Corner, Meralco, New Lower Bikutan. Meron po siyang line meter replacement, kaya ngayon pa lang po ay ano na po kayo, ipon ng tubig. Ayan, at ayan po ay sa New Lower Bikutan. Mamaya po yan, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. And then of course, ito na Risa, pakinala. Ayan, sige. Bakit yun yung mga number ko? Ayan, sige, ito na lang Risa, pakicheck na lang po. Ang sabi po tayo, no? Hindi ko alam kung ayan, nasa mission pa si Sir Noemi, ano? Sige, check lang natin. Bakit gano'n? Tama na ba yung ating mga binibigay na number? Salamat po. Sa mga taga Manila Water, ayan, meron po silang amazing sa atin. Manila Water, no? So, ito po ay mamayang gabi rin, Taguig City pa, alas 10 ng gabi. Hanggang alas 4 ng umaga, Taguig City pa rin po. Rodriguez Corner, General Espino Central Signal naman, no? May line meter replacement po kayo. Ayan, Central Signal. Salamat po. Ayan. Yes, ayan, sa ating visionary. Sa number. Sorry naman. Ayan. So, ito po naman, sa bahagi pa rin na mga taga-Binangon na Lisa, magandang hapon sa inyo dyan. Ito naman ay sa December 19. No, up to December 19, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Binangonan, Rizal po yan. At along Sitio San Juan, Barangay Darao. Okay? So, meron po kayo dyan, water interaction. Masikot po na tawag po dito. Okay, pasok po na natin yung report. Risa, 676. Napaka pais biyahe. Sobra tayong na traffic. 2 oras. Wala man lang dagdag kahit piso. Ano ba yan? Yan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna po, samantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.